Hello, magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po ang inyong Pastor Ver Salvador sa ating daily devotion. At ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa the generosity of God. Amen? Ang Diyos ay generous, ang Diyos ay mabuti. Okay? Kaya lang dito sa ating passage na babasahin ay tila nagkaroon ng question, ng problema tungkol sa generosity ng ating Panginoon. Ating pong basahin at ating makita kung anong ibig natin sabihin, okay, sa questioning about the generosity of our God. Sa Matthew 20:1-16. For the kingdom of heaven is like a master in a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. And after agreeing with the laborers for a denarius a day, kumbaga piso isang araw, okay, hindi natin alam equivalent ng pera noon sa ngayon. Pero ang sabi, for a denarius a day. He sent them into his vineyard, and going about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace, and to them he said, go into the vineyard too, and whatever is right I will give you. So they went. Going out again about the 6th hour, and the 9th hour, he did the same. And about the 11th hour, he went out and found others standing, and he said to them, why do you stand here idle all day? They said to him, because no one has hired us. He said to them, you go into the vineyard too. And when the evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the laborers and pay them their wages, beginning with the last up to the first, after the first. And when those hired about the 11th hour came, each of them received a denarius. Now when those hired first came, they thought they would receive more, but each of them were also received a denarius. And on receiving it, they grumbled at the master of the house, saying, this last work only 1 hour, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the day and the scourging heat. But he replied to one of them, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker as I give to you. Am I not allowed to do what I chose with what belongs to me? And do you begrudge my generosity? Do you question my generosity? Parang ganon. So the last will be first, and the first last. Okay? Okay. Now, nagkaroon ng problema yung unang na-hire dahil ang tinanggap ng huling na-hire na nagtrabaho ng 1 oras lamang, samantalang yung mga nauna ay let us say na 8 hours nagtrabaho, okay, ay pare-pareho lang ang kanilang tinanggap na sweldo. So, kung tayo ang naroon, magreklamo din tayo. Ano sa palagay nyo? Siyempre, sabi nga nung isa ay kami nagtrabaho mula umaga under the heat of the sun, sa katerbang pawis at pagod. Pagkatapos itong 1 oras lang nagtrabaho, ay pareho kami ng sweldo. Alright. Praise God. Naalala ko tuloy yung aking karanasan sa Saudi. Dalawa kaming pumuntang, magsabay kaming pumunta sa Saudi. Isang employer at hindi ko alam ang sweldo niya kung magkano, pero natuklasan namin na ang sweldo namin ay pareho. Samantalang siya ay aking art director sa Pilipinas. Okay? At alam niya ang trabaho sa printing press. So siya ay maraming trabaho kaysa sa akin dahil mas marunong siya sa tungkol sa printing process or procedure. Kaya bandang huli ay nagreklamo siya.
sa agency, sa mga kasama namin sa trabaho, okay, sa mga writer, sa lahat ng tao, nagreklamo siya maliban sa may-ari. Ang may-ari ay Saudi, hindi siya makapagsalita dahil hindi nakakaintindi na English, at we found out na mga Saudi, especially mga matatanda, ay walang alam tungkol sa professionalism. Basta ang alam nila ay pareho kami ng sweldo, kalas. At yun nga, siya ay nag-grumble tungkol sa sweldo niya, nagreklamo sa akin, sama ng loob niya. Pero ano magagawa natin? Yun ang desisyon ng may-ari na pareho kami ng sweldo. So mga kapatid, ang mga tao nga kung minsan ay hindi naintindihan ang kabutihan, ang generosity ng Panginoon. Okay, makita natin sa Biblia, ang Israel at ang mga hintil ay yun ang hintil na tinatawag sa Bible na wild olive ay ikinabit lamang sa tunay na punong olibo, which is Israel. Pero ang nakuha nilang kaligtasan ay pareho lang. Okay? So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Plus, mga kapatid, hallelujah, pareho nga ang tinanggap nating kaligtasan, pero kung pupunta tayo sa quality ng trabaho, mga kapatid, o serving God in better or good way, mga kapatid, dito tayo nagkakaiba-iba at magkakaiba-iba rin tayo ng tinatawag na reward. Sa salvation, yes, pare-pareho tayo, pero pagdating sa coronation day, magkakaiba tayo ng corona, at sa judgment according to our work or quality of our service, mga kapatid, ay magkakaroon ng iba-iba tayong mga treatment. Pero salamat sa Panginoon sa kaligtasan yun, at para sa akin lang sa ngayon ay pag-igihin po natin ang ating trabaho, doon po tayo kasi magkakaiba-iba. Pero sa kabutihan ng Diyos, sa kaligtasan, pare-pareho lang po. Okay? Ibig sabihin, itong ating napag-aralan ay matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay na ating tinatanggap. Di po ba? May Kristiyano na mas magandang buhay, merong Kristiyano na hindi. Okay? Kung i-compare natin ang mga buhay natin, bakit yun nun? Bakit hindi pare-pareho? Hindi talaga pare-pareho, pero mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos, pare-pareho po ang ating kaligtasan. Di po ba? Kaya doon, mga kapatid, ay dapat tayo magpuri, magpasalamat sa ating mabuting Diyos. Amen po? Hallelujah. Huwag nating questionin ang generosity ng ating Panginoon. God bless us.